Tasan. Unang sasalang dapat sa plenaryo kanina ang pondo ng OVP. Pero gaya ng ikalawang pagdinig ng House Committee on Appropriations kamakailan, no-show na naman si VP Sara at ang ibang opisyal ng kanyang opisina. Kaya si Minority Leader Nonoy Libanan dismayado, lalo't wala naman daw pinadalang written authorization at explanation ang pag-absent ng Vice Presidente. Nagtatanong pa rin kami, nasaan po ang ating Vice President? Kasi kanina naka-schedule po kami sa 10 o'clock at walang magandang explanation. Sa kabuuan, si Vice President Sara Duterte, dated September 11 kay OVP budget sponsor Congressman Zia Alonto Adyong, na sinasabing naipasa na nila ang mga kailangang dokumento kaugnay ng kanilang 2025 budget proposal. Ipinauubayan na raw nila sa Kamara ang kanilang budget para sa susunod na taon. So, ayan po, nagpadala ng sulat si VP Sara kay Zia Alonto Adyong noong September 11 at sinasabi na ipinababahala niya na sa Kongreso yung desisyon sa kanyang budget sa darating na 2025. Pero ang mga kongresista po ay hindi yata pumapayag o ayaw nila na hindi umattend si Sara at parang hindi nila ino-honor yung sulat ni VP Sara. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the Vice President. Well, that's clearly clear sentiments being shared by a lot of members. Kasi alam mo, ano yun trabaho yun, responsibility. Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. Handa pa rin namang maghintay ang House of Representatives sa OVP hanggang bukas, araw ng Miyerkules, September 25, ang huling araw ng plenary deliberations para sa 2025 General Appropriations Bill. So yan po ang naging pahayag naman ng ibang kongresista patungkol sa hindi pagdating ni VP Sara. Ito pong si Jel Bungalon, ito po ay Bicol, ako Bicol Party List Representative, ay nagsasabi na magbitiw na lang daw si VP Sara Duterte sa kanyang posisyon dahil mas inuna pa raw niya ang pagpunta sa beach kaysa pag-attend sa hearing. Yan pong issue ng beach na yan ay nag-umpisa kay Representative Libanan ng Bicol din. Sila po, kagaya nitong si Bugalon, ay mga young guns din ni mga tao rin ni Tambaloslos. Samantalang ito naman pong si JJ Suarez, ang sinasabi po nito ay hindi na raw din kaya ni VP Sara na gampanan yung kanyang tungkulin, kaya makabubuti na lang daw na magbitiw ito sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Samantalang ito naman pong si Paulo Ortega, ang sinasabi nito, hindi raw kaya ni Sarang mag-lead ng nation o mag-lead ng mga tao at ang kanyang mga constituent. Kaya mas maganda pa na design na lang sa kanyang posisyon si VP Sara. O ituloy pa po natin doon sa ibang bagay. Sinalubong ng mga rallyista ang muli sanang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Office of the Vice President sa Kamara kanina. Panawagan nila, i-impeach na ang vice. So yan naman po yung mga welga-welga kanina dito sa harap ng batasan, at yan naman po ay expected. Kasi ang nandyan ay yung Bayan Mo na party list, yung KMU, yung anak Pawis yata yan. At yan pong mga yan ay mga kilalang kaalyado ng makakaliwa o ng CPP, NDF, NPA. At kung atin pong matatandaan, habang si Sara ay namumuno sa NTL, FLCAC at saka yung kanyang ama, ang dating presidente, ito pong mga makakaliwang grupo na ito ay halos nabusalan at napigilan yung kanilang mga hindi tamang aktibidades. At sa katunayan nga po, yung isa nilang representative, si Franz Castro, ay nahatulan na ng 6 na taong pagkakakulong sa kasong child abuse. So ito pong rally na ito ay hindi na nakakapagtaka
Kasi kagaya ng mga nasa Kongreso at kagaya nga ng sinasabi ni Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikipagtulungan ang Kongreso sa makakaliwa, lalong-lalo na po si Speaker Martin Romualdez. At yan po ay open dahil makikita nyo naman, itong si Franz Castro ay sentensyado pero hinahayaan nilang sumali sa mga pagdinig at usapin sa Kongreso, samantalang ang dapat siya ay nasa kulungan na. So ano pa po ba ang sasabihin niyang tama habang hindi niya na papagsilbihan yung kanyang sentensya? Napakarami pong issue nang ibinabato ngayon sa ating Vice Presidente. Unang-una yung hindi niya punta doon sa hearing ng kanyang budget sa plenaryo. Meron pa nga pong nagsasabi na nag-bitch lang daw siya, pero yan po ay napatunayang paninira lang. At itong pinagsasabi nitong mga kongresista na mag-resign na si VP Sara sa kanyang posisyon dahil hindi na siya interesado sa kanyang posisyon at sa paglilingkod sa mga Pilipino. Ganito po kasi ang sitwasyon at ang ating pagkakaanalisa. Unang-una, nung nakaraan pong hearing, at yun po ang pinakamasakit sa lahat, yung sanang script na gagawin nila para maka-build up sila ng kaso, mabitag nila si Inday Sara, at makapagsisimula sila ng kanilang planong impeachment ay na butata at nahuli ni VP Sara mismo yung ginagawa nilang script. At yung mga congressman na nandoon sa hearing na yon, kamukha ni Dan Fernandez na nagmukhang isang kawawa, si Raul Manuel, si Swansing na may PowerPoint pa, at marami pa pong iba, si Napaduano, si Castro, si Abante. Lahat po yung plano nilang script ay nabulilyaso kay VP Sara. At wala po silang nagawa nang sabihin ni VP Sara na yun ba ay bahagi ng kanilang stick to the plan at ayusin na lang yung kanilang mga sinasabi o ginagawa para hindi nagkakabuhol-buhol. At napakasakit po noon sa Kongreso, sa mga kongresista na nandoon. At yan po ang isang dahilan kaya hanggang ngayon gigil na gigil sila na umattend si VP Sara sa plenaryo at idepensa yung kanyang budget. Bakit po? Ang intensyon nila ay mabitag nila si Sara at mabingwit doon sa pagtatanong, kasi ang concentration naman nila ay doon sa mga notice of disallowances noong 2023 at hindi po tungkol doon sa budget. So yun po ay sinagot na ng COA na walang anomalya doon sa budget. So yan po ang intensyon talaga. Umattend si Sara at pilitin nilang mabitag doon sa 2023 budget. Kasi kapag napos nila si Sara na mawala sa self-control o madala ng galit, malamang mabitag nila. Pero wise po siyang ating Vice President. At kaya nga po sumulat na siya sa Kongreso na hindi na siya attend ng budget hearing na ginagawa lang naman sa question and answer, at pinapaubaya na po niya sa Kongreso ang lahat. So yan po ay hindi matanggap ng mga kongresista na nandoon sa budget hearing nung una na napahiya sa ginawa ni Sarang supalpal sa kanila. Ang isa pa pong bagay, ito pong budget hearing na ito, yung sinasabi po ng Kongreso na isisiro nila yung budget o i-realign sa ibang bagay. Although nagawa na po nila, nabawasan na nila yung proposed budget at ito po yung pinal ng usapan, ay nag-aalala pa rin po sa totoo lang yung mga congressman. Dahil ang office po ng Vice President ang pangalawang pinakamataas na opisina at natural na meron siyang mga aktibidades, kaya kailangan niya ng budget. At
Alam naman po ng Kongreso na mula sa umpisang manungkulan si VP Sara ay nagtatrabaho siya ng tama at tumutulong sa mga tao. Ang kinatatakot lang po nila, nagiging matunog at malakas ang pangalan ni Sara at masisira lahat talaga ang plano nila kapag si Sara ang nanalong presidente sa susunod na eleksyon. At ngayon pong darating na 2025 election, natatakot po sila sa mga kandidatong i-endorso ni VP Sara. Kaya po, ang konsentrasyon nila ngayon, masira ang mga Duterte para mapadapa nila ng husto at makupo nila yung requirements ng 12 senador sa darating na 2025 election at yung mga kongresista na gusto pang bumalik sa kanilang mga posisyon. So yan po ang mga dahilan kung bakit gano'n na lang ang pag-i-interest nila kay Sara. At matatawa po kayo, yung ibang kongresista kagaya ni Raul Manuel, ang sinasabi, 17 hours daw nilang hinintay si VP Sara para lang marinig yung kanyang side doon sa pagdepensa sa budget. Hindi ko maisip bakit ganoon sila katsagang maghintay kay VP Sara. Para bang ang dating idala-dala ni Sara yung kaldero at hindi sila makaluto-luto ng bigas dahil wala yung kaldero. Kasi kung tutuusin, sa loob ng 1 o 2 oras na paghihintay, alam na nilang hindi darating. Lalo na kung umabot pa ng 8 oras. Yung sinasabi nilang 17 hours parang hindi ko masabi kung katangahan pero nagmumukhang katangahan. So, kawawa yung mga kongresistang ganun lang ang abot ng pag-iisip. Obsessed na obsessed sila na magiba o masira ang pangalan ni VP Sara, pero ang problema nila, lahat sila ay nadudulas at nauuwi sa hindi maganda at nasisilat sila ng taong bayan na nakikita ng taong bayan na hindi tama nilang ginagawa. At imbes na makasira kay Sara ang nangyayari, lalo pang nagkakaroon ng malaking simpatya sa mga tao si VP Sara Duterte. So, yan po yung dahilan kaya gustong-gusto nilang pa-attend o papuntahin sa plenaryo si VP Sara para magkaroon sila ng magandang tsansang maibagsak o masira yung pangalan ng ating Vice Presidente. Pero knowing Sara, hindi po siya tataya sa ganong walang kakwenta-kwentang usapan. So hanggang dito na lamang pong muli at magandang araw. Maraming salamat po at kagaya ng dati, paki-like and subscribe na lamang pong muli.